Alright, magandang hapon sa atin lahat mga kababayan. Muli naririto tayo sa ating channel, Lakad TV. At kasama natin si Dave. Ayan, si John Dave. Eto, meron siyang inuwi dito sa bahay. Yan. Mais. Eto, marami siyang nakuhang mais dun sa pinagharvestan ng mais. Ang nagharvest dun, mga kalakad, reaper ang nagharvest. Ito na, ito. Ngayon, after ma-harvest ng reaper, yung mga naiwan, hindi nakuha ng reaper, ayan naman ang pinupulot nila. Sa Ilocano, ang tawag namin adas. Yan, namumulot sila, naghahanap sila dun sa mga hindi nakuha. Kumbaga yung mga nalalagpasan ng mga bunga ng mais, yan ang pinupulot nila, mga kalakad. So ngayon, tawag dyan, iti-trash niya, iti-trash. Yan. Yan mga kalakad. So, ayan mga kalakad, after nung napulot niya, marami din naman to. Baka merong isang lata yan, tatanggalin niya dyan sa may corn cob. Yung kernel, ihiwalay niya mga kalakad. Ayan. So ito kahapon, marami din siyang napulot. Ilang sako bang nakuha mo kahapon? 10 sako? Ang dami naman pala nalalagpasan ng mga nag-harvest. Napakarami Eto, tingnan nyo yung mga klase ng napupulot nila, mga kababayan. Yan, lahat-lahat yan. Siyempre, mga nalagpasan lang itong mga to, kaya ganyan. Lahat pinupulot nila. Pero pag binenta mo naman yan, parehas lang yung presyo. Ayan, halo-halo yan. So kahapon nagpunta siya dun sa bukid. Nakakuha siya ng 10 sako. Lampas 10 sako pala. Ngayong araw na to, ito lang ang nakuha niya. Baka walang nag-harvest kahapon, kasi kahapon marami yata nag-harvest But ngayong araw na to walang nag-harvest ng mais. Wala pa lang nag-harvest. Kaya eto yung mga dati ng pinag-harvestan, ayan ang pinuntahan nila, inulit lang nila, kaya ito lang nakuha. Pero kahapon marami siyang nakuha, mga 10 sako mga kalakad. Kaya so nakakatuwa talaga mga kalakad, dahil madiskarte itong si John Dave. Pag hindi siya pumapasok sa school, hindi ito humihinto. Lahat ginagawa niya para magkaroon ng pera. Ayan, nakapagbenta pa ito minsan ng mahigit 3,000. Isang hapon lamang po yun, mga nasa 2 to 3 hours lang nagbenta dun sa may mga naglalaro ng basketball. So madiskarte mga kalakad. Ayan, napakasipag. Pag na-develop niya yung skills na ganyan, hanggang sa paglaki maganda ang kinabukasan nitong bata na ito mga kalakad. Mahusay sa pagninegosyo kahit bata pa lang siya. Ilang ka na? Anong grade mo na? Grade 9. Grade 9 na pala ito Malapit ka na palang magtawag dito. Malayo pa? College? Ay, Grade 12 yata ang Medyo nakakalito itong K-12 na yan Madagdagan kasi ng 2 taon. Ayan. So yan ginagawa nila. Hihiwalay na dun sa cob yung kernel niya para may benta. Ito-try pa yan muna mga kalakad bago nila ibenta, para mas mataas yung presyo. Ayan. So yung 10 na sako kahapon, wala pa, hindi pa na ganyan. Ayun, naka-stock pa lang. Isusubo nila sa reaper para
na-treasure na. Para mas madali na. Ay, tapos kano naman ang kukunin ng ano, reaper? Ay, awan. Parang libre lang. So yung mga iba rito, mga kalakad, yung mga kumukuha ng mga ganyan, namumulot ng mga nalalagpasan, meron pa yata baka meron nang naka 50 sako, ano? Isang tao lang ngayon, naka 50 sako na yon. Napakaraming kasi ngayon, po, ayang pag-harvest kasi rito ngayon, reaper, yung mga nakalipas na mga buwan kasi or araw, nagkaroon tayo ng mga typhoon, malakas ang hangin, kaya natumba yung mga mais. So yun, mga natumba, hindi yun kayang kuhanin lahat ng reaper, kaya maraming nalalagpasan. Ngayon yung may-ari naman po ng ng bukid o maisan, inaalaw na itong mga namumulot ng nalalagpasan na mga ganito na bunga ng mais. Inaalaw na sila, pero kalahati ang kinukuha ng may-ari ng bukid. 50-50 sila. Kung naka 20 na sako, 10 sako naman na mapupunta doon sa may-ari at 10 rin din naman doon sa namulot. So ayos na kalakad. Bibihirang pagkakataon niya mga ganyan, at mahal din naman ang presyo ng mais niya. So ayan si Ninang, natikas pa rin anong tawag dyan, magtanggal ng kernel ng mais. Ito halo-halong variety ng mais ito, kalakad, kasi hindi lang iisang bukid dito, hindi lang isang may-ari. Halo-halo yan, kung sino yung mag-harvest, then doon sila pupunta. Ayan. Napakasipag naman nitong si Dave. Eto, kahit mga gulay, ice candy, daming mga binebenta ito. So dapat magkaroon ka na ng bank account mo para makaipon ka, o kaya doon sa mga tamaan, kahit na 50 pesos lang doon ang dinideposit mo, okay lang sa kanila, para pag nagbenta ka niyan, may ipon. Hindi yung paglaki mo, pagka naging ka na, binata ka na talaga, pag hindi mo nawawaldas yung pera mo na yon, malaki na. Ayun. So ayan, si John Day, dito lamang po sa Barangay San Pablo, mga kababayan. Ayan sa kanya lahat to. Babalik ka ba sa bukid? Bakit? Meron bang nag-harvest dyan? Yan, mamumulot sila dun sa mga nalagpasan ng reaper, mga kalakad. Dami. Kung masipag ka talaga naman dito sa baryo, pagka panahon ng harvest, syempre magkakapera ka rin kahit na wala kang tanim na mais. Ganun dito sa baryo, mga kalakad. So ito, dumating naman si Dwayne, yung panganay ko, mga kalakad. Kararating niya galing sa school naman ito, San Pablo Elementary School. So anong ginawa nyo sa school naman? English. Nakasakot ka ba sa English? Nope, only. Nagsulat lang kayo. Yeah. So gagalingan mo para ma-impress naman yung teacher mo, para magkaroon ka ng daw ako sa talk sa English, pero yung writing ko lang. Ganun ba yan? Pero alam ko Bakit? na. How about your English grammar? English pronunciation and usage? Yeah. Alam mo ba yung mga grammatical structures? Pagputihin mo, anak ko, para balang araw magkaroon ka ng magandang trabaho. Diba? So how about math? You do well also in math? Ayan, ang ating anak si Dwayne.
So hapon na ngayon mga kalakad, oh. Si Duterte nimumulot ng rambutan. Ayan, si Dwayne pupunta na naman siya mag-adas mga kalakad. Ay, si John Dave pupunta na naman mag-adas sa Ilocano, sa amin mag-adas, magtutod ng bakaw. Ayan. Ay, galingan mo para marami kang makuha. Saan ka ba kukuha? Ala ba dyan dyan sa may along Cagayan River? Wala pa ba? Oh, dito naman yung cooking section natin mga kalakad. Oh, ito. Epic. Oh, kuhanan natin. Ayan. Epic na epic, oh. Typical na lutuan ng mga taga-baryo. Ganito lang, kasimple. Kasi usually mga kahoy ang ginagamit, kailangan nasa labas para yung smoke ay hindi pumasok sa loob. Nangingitim kasi ang loob ng bahay kapag nauusukan mga kalakad o mga kababayan. Yan ang typical na lutuan, o ito yung cooking section natin. Siyempre gamit natin ito, epic na lutuan na semento, at saka ito mga kalakad, itong malakasang super kalan na natumo. Napakatipid po niyan, pero kailangan maliliit yung ilalagay mo dyan. Pag walang pangsibak, dito ka magluluto ng malalaki. Kaya lang maraming nasasayang na kahoy yan, hindi pa kayang ilutuin yan. Napakarami, malalaki na yung nilagay mo dyan, hindi pa kayang dyan, tumuloy ang niluluto nila dyan. Eto, kahit itong isa lang na ito na pag sinibak mo yan, dito mo iluto, napakatipid nito makalakad. Problema, wala tayong pagsibak. Kaya yan, dyan na lang isinubo lahat yung malalaking kahoy na yan. Oh, napakatipikal na lutuan dito sa baryo. Makikita mo mga kalakad to. So eto naman si Marmi. Bakit napakaaga nyo yata ngayon, Marmi? Wala pang alas 5 andito na kayo. Ha? Kumusta naman ang pag-aaral? Ano ang ginawa nyo? Ha? Nag-answer kami lang din. Nag-answer. Nakasagot ka naman. Yun, sir. Oh, yan mga kalakad. Bumalik na si John Dave. Oh, meron na naman siyang nakuha. Marami na naman siyang napulot. Tingnan nga natin. So, eto, malalaki itong napulot niya. Oh, ang lalaki mga kalakad. Oh. Saan mo napulot to? Hindi, nagpupuran. Oh, yan, yung mga lumang pinag-harvestan, doon siya namumulot. And then, babalik ka pa, gabi na. Oo, marami pa. Marami pa ba? Hindi ka na nagbebenta ng kakanin? Bakit? Kasaba, wala na? Ba't ayaw mo na ng kasaba? Tignan nyo lang mga kalakad. Ang dami niyang napulot, oh. Baka, yan, dalawang lata na yan. Yan pa, oh. Tinatanggal ni mother yung bottle. And then, gradually, idadry nila ito para mabenta na. Ayan, si John Dave, pupunta pa sa bukid yan. At pupuha pa ulit, mamumulot dun sa mga nalagpasan ng mga mais. Baba ka? Okay. Mamaya titignan natin yung makukuha niya ulit. Yun, si mother, gabi na. Ayan. Nagtatanggal pa rin ng botil, ng mais. Ayan. Sa Ilocano, agpuspusi iti mais, kakapsat. Pusyin na, dahil ito na adas nga mais. Deta ti, termino ti Ilocano. Da kami nga Ilocano. Ado nga min ti maadas dito kuma ni tata ti mais nga min kat natumtumbada ta di naglabas nga bagyo kun napipiksa nga angin natumba hanga maala amin iti reaper di harvester
Iso nga iso mati saron wan dagito agadas ay nagado maadas da. At dapay naka 50 nga sakon ti naadasen ngem siyempre bingayen di makin bagi ti daga 50-50 50% mapanjen ta makin mais and then 50% ijen ta nagadas. So napintas nga deal. Okay na mga kalakad na deal yun 50-50. Kung ilan yung napulot mo, kalahati ang mapupunta sa'yo. So si John Dave bumalik ulit sa bukid kahit gabi na. O yan, marami na siyang nakuha. May 10 sako pa na naka-stack doon sa bahay nila. Ito lang yung kakukuha lang ito. Oo, pang 2 lata ito nakuha niya ngayong hapon lang ito. Kasi kaninang umaga hindi naman siya nagpunta at wala namang nag-harvest. Ayan. Ayan mga kalakad. At ito naman panggatong ito. Magandang panggatong yan sa pag magluluto tayo. Alright. Mga kalakad, dumating na si Dave. Tignan nyo naman, gabing-gabi na. Pumunta pa, nagpulot ng mga nalagpasang mga mais. Yan adas. Tawag sa Ilocano, nagadas. Ayan ito yung inuwi niya. Isang sako ng bigas na maliit. So, ayan si Dave, si John Dave. Gabing-gabi na, bakit na? Hindi ka pa umuwi? Pasok kang kalabot. Pumunta ba si papang mo doon? Ayan, kaya naman pala may flashlight may flashlight siya. So ito yung inuwi niya, kanina lang to. Mga ilang 30 minutes lang to. Yata. Marami na siyang nakuha. Gabing-gabi na yan pa yung kanina yung nauna yan. Konti na lang. So yan, uwi na siya. Uwi ka na? Uwi na pala siya. At bukas na naman, baka papasok na siya sa school bukas. So yan mga kalakad, mga kababayan, ito yung nakuha niya na mais dun sa pinagharbesan. Reaper kasi, yung mechanized machine ang nagharvest dun sa mga bukid. Machine na ngayon ang nag-harvest. Yung mga natumba, dahil na tinumba ng typhoon noon, hindi yan makukuha. Kaya yan ang sinusundan nila, yung mga pinupuntahan nila yung mga every bukid na mayroong nag-harvest, and then ito pinupulot itong nalalagpasan. Malalaki mga kababayan, meron pa 10 sako sa bahay nila. Hindi pa natatanggal yung bottle nun. Ayun mga kalakad. Madiskarteng bata yon kasi kapag walang ginagawa yon, hindi nababakante yun Ayan, namimitas ng mga gulay, kung anong bunga ng gulay dyan, yun ang binebenta niya. Ice candy, sa tanghali, sa umaga, kakanin, pang merienda, yun ang binebenta ng bata na yun. And then, pa. So, bakit bumalik ka? Cellphone ko. Yung cellphone pala. Nakalimutan niya yung cellphone. So, yan, napaka-discarding bata. Hopefully, tuloy-tuloy yan hanggang sa, pagtanda niya para ganun meron siyang kumbaga ma-develop yung kanyang katangian na yan pagnenegosyo kahit sa murang edad pa lang. And then syempre pag na-develop yan, sigurado naman siyang aangat mga kababayan. Alright. So hanggang dito na lang yung pagbablog natin sa kanya. Siguro minsan baka bukas panoorin natin siya kung paano siya mamulot ng mais na nalagpasan. Doon mismo sa sa bukid. Alright, maraming salamat sa panonood. And until our next video again mga kalakad, mabuhay po tayong lahat.